Mga kapatid, hayaan po ninyo na simulan ko ang pangangaral na ito patungkol po sa tema ng self-harm or self-destruction. Mga kapatid, tunay na may mga weird tayong bagay na makikita sa nature and ma-observe at siguro wala na pong pinaka nakakagulat kung di makita natin yung mga animals, particularly yung mga insekto na nagre-resort sa self-harm or self-destruction. But actually, these animals or these insects ay nagre-resort sila sa self-harm or self-destruction for a greater purpose, like the exploding ants. Yung mga exploding ants na ito, wala po kasi silang mandible, so ang gagawin mo, panipit. So ang gagawin po nila kapag may nag-intrude na mga intruders sa kanilang colony, magla-latch on sila doon sa mga intruders na yon, and then they will conjure up yung mga biotoxic material sa kanilang katawan, and then they will explode. At pag sumabog po sila, syempre marerepel yung mga intruders. But one thing that we are familiar, better acquainted, ay yung mga honeybees, no? Yung mga honeybees, may ganito rin silang self-harm or self-destructive na character. Kapag merong intruder, kanila pong tuturukan ito ng kanilang sting, pero alam natin na connected ito sa abdomen nila. And so once na yung mga bee na yun ay umalis, kasama na yung abdomen nila, and that's their first and final sting. But you see, mga kapatid, nakapagtataka ito sa nature, but man is at worst the most self-destructive creature on earth. Simula pa po nang nahulog ang tao sa kasalanan, ang tao po ay tuloy-tuloy sa pagsira sa kanyang sarili at paggawa ng mga bagay na kanyang ikawawasak. At siguro kung makapagsasalita lamang yung mga langgam na ito at mga bubuyog na ito, ikakatwiran nila, at least they resort to self-harm for a greater purpose, for a reason. Hindi tulad ng tao na hinahanap ang kanyang kasiraan para lamang sa kasalanan at mga temporal na bagay sa mundo. And this is attested by scriptures. In Proverbs 14:10, ang sabi doon, the wicked is destroyed by his own sins. Ang masama ay sinisira ng kanyang sariling kasalanan. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, sinisira ng tao ang kanyang sarili dahil lamang sa kasalanan. The mouth of the fool brings him his own ruin. Ang bibig ng isang taong masama ay nagdudulot ng kanyang sariling pagkawasak. Sin, man destroys himself just for the sake of sin and the pleasure of it. Self-harm and self-destructive. Pero isang bagay na makikita natin, hindi lamang para sa kasalanan. You remember in Luke 12:15, ang sinabi ni Kristo sa isang lalaking nagmamalaki nung pinuno niya yung kamalig niya. At ang sabi niya, lahat na ng kailangan ko ay naririto na. I will just drink, sleep, and be merry dahil wala na akong ibang kailangan. At dahil sa mga mabubuting bagay, hindi naman masama yung kamalig, hindi naman masama yung kanyang ipon, hindi naman masama yung kanyang grains, hindi naman masama yung mga bagay na yon. But he put and placed his trust on those things. At ang sabi ni Kristo sa kanya, kinabukasan, that man was destroyed because of his own pride and because of trusting in the goods and riches of this world. At hindi ho ba ito ang storya ng tao simula pa ng pagkahulog natin kay Adan? Ang tao ay natural na hinahanap ang ating sariling pagkasira at patuloy tayong nagre-rebelde laban sa mga mabubuting disenyo ng Diyos para sa atin. At ito yung dahilan kung bakit natin binasa yung Genesis 2:1-3. Dito sa aklat ng mga pasimula ay makikita natin ang mabuting disenyo ng Diyos sa tao sa simula pa lamang ng pagkalikha. The context of the book of Genesis ay naglalaman ito ng intensyon, ng disenyo at layunin ng Diyos para sa buong sangnilikha. And that is why the book of Genesis is called the book of origin. Ngunit ang book of Genesis ay hindi lamang nagtatala o nagsasalaysay sa atin ng kung ano ang ginawa ng Diyos. The book of Genesis also gives us what is God's intention, what is God's purposes, at ano ba ang disenyo ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi lamang ito naglalaman na nagsasalaysay kung paano nilikha ng Diyos ang mundo, ito rin ay nagpapakita kung ano yung intensyon ng Diyos sa pagkalikha,
sa mundo at kasama dyan ang tao. At dito sa binasa natin kanina, ay makikita natin dito yung mabuting intensyon at mabuting disenyo ng Diyos para sa tao at ito ay kaakibat o kakabit ng lingguhang pananambahan o ang tapat na pag-obserba ng araw ng pamamahinga. And we see this in verse 3 of Genesis chapter 2. God said, and so in Genesis chapter 2, we see that God blessed the seventh day and made it holy because on it God rested from all the work that He has done. Pinagpala ng Diyos ang araw ng pamamahinga. Now we must ask ourselves, para kanino kaya yung pronouncement ng Diyos ng blessing doon sa seventh day? Nung sinabi doon ni Moises, we know that it is Moises who wrote the book of Genesis, and when he said that God blessed the seventh day, para kanino yung pronouncement na yon ng blessing? Ito ba ay para sa Diyos o ito ba ay para sa tao? And this is no little matter. And in the book, sa book ni Richard Barcelos, sa Getting the Garden Right, this is what he labored to show. That this is no small matter, yung debate na yun, when God blessed the seventh day, kanino niya pinronounce yung blessing na yun? Ito ba ay para sa kanyang sarili? And some take that position, that because the seventh day is the day of Sabbath, it is for God, and that is why sabi doon, He made it holy. And so yung pronouncement ng blessing na yun ay para sa Diyos, and they will use yung Genesis 14:20 na kung saan naalala nyo si Melchizedek, he pronounced blessing sa Diyos nung natalo ni Abraham yung 5 kings, nung nirescue niya si Lot. Sabi dito sa Genesis 14:20, "Blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hands." They will also use yung New Testament passages like Ephesians 1:3. Sabi doon ni Paul, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places." And so sasabihin ng iba, yung blessing na yon, yung pronouncement ng blessing na yon, para yun sa Diyos. Ngunit yung salitang yon na barek, o yung salitang yon sa Hebrew na barek or blessing, is hindi tumutukoy ito sa Diyos because in the context, kung titignan natin sa chapter 1 pa lang, sa preceding chapter, sa verse 22 and 28, God has pronounced and Moses has used that word barek or blessing for man and for creation. In verse 22, ang sabi doon, "Then God blessed the birds of the air and all the animal and all the creatures." And in verse 28, "Then God blessed man to be fruitful and multiply." At hindi ho ba this is something that Christ Himself clarified and interpreted nung siya po ay nakikipagtalo sa mga Pariseo at sa mga Hudyo patungkol sa kanilang legalistikong pag-obserba ng araw ng pamamahinga, kanya pong nirebuke yung mga Pharisees. And Christ went back to Genesis chapter 2 verse 3, and He said, "The Sabbath is blessed or made for man, not man for the Sabbath." At ang ginagawa ni Kristo Jesus doon is, it is not just as a declaration out of that na walang pinapatunguhan. Si Kristo Jesus ay bumabalik dito sa book ng Genesis at sinasabi ni Kristo dito, remember that God blessed that seventh day, and it was blessed not for Himself as if He needs blessing. It was blessed or made for man and not man for the Sabbath. And so, dito natin makikita that ultimately, God instituted, God blessed and created the Sabbath from the very beginning for man's physical and spiritual good, for man's benefit and refreshment. Ngunit nakakalungkot lamang, hindi ho ba, dahil hanggang ngayon ay patuloy na sinasawalang bahala at kinakalimutan ng tao kung ano yung niloob ng Diyos na mabuti para sa Kanya. Kadalasan, sinisira pa rin natin ang ating mga sarili sa patuloy na paglimot at hindi pag-obserba
ng araw ng pamamahinga na ikinabit ng Diyos sa simula pa lang, na dinisenyo na ng Diyos para sa ikabubuti natin. We destroy ourselves and we resort to self-harm with overworking, with putting our trust in material things, in putting our identity sa matataas na grado natin sa pag-aaral sa eskwelahan, o maski doon sa possession natin ng malalaking pera o mga bagay at matataas na estado sa trabaho o sa negosyo. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, ang araw ng pamamahinga ay nilikha niya para hindi nating tuluyan na wasakin ang ating mga sarili. Pinag-utos ng Diyos ang pangingilin ng araw ng Sabat upang kalagan nito ang mahigpit nating hawak sa mga temporal na bagay na siyang bumubulag sa atin sa tunay nating seguridad at ating pinaka-ikabubuti. And this is the point of Genesis chapter 2 verses 1 to 3. That after God created the heavens and the earth, even man, there is one thing that God has created last. And it is the creation of the weak. God created the weak sovereignly for Himself. And that is what you will wonder, hindi ho ba? Sa lahat ng seasons natin o time natin, makikita natin, may marker sa nature yon. Yung isang buong araw sa rotation ng mundo, sa rotation ng Earth sa axis, 24 hours. Yung months sa phases ng moon, kaya may months tayo. Yung isang buong taon dun sa pag-revolve ng Earth sa sun, 365 days. But there is no mark of the week in creation. Because the week is sovereignly created by God. In fact, it could be the last thing in that creation na in-institute ng Panginoon para sa ikabubuti ng tao. And so, He created the week for the good of man. He blessed it for our good. At yan yung mensahe lamang, mga kapatid, na gusto ko pong iwanan sa atin. Ang makita natin ang kabutihan sa pagtatatag ng Diyos sa araw ng pamamahinga ay mahalaga tungo sa matapat at may kagalakang pangingilin nito. To see the good behind the Sabbath institution is vital for our faithful and joy-filled keeping of it. And this coming 2026, brothers, God has divided the year with 52 weeks. And I pray that as we face, as a congregation, itong darating na 2026, we will see the wisdom of God. We will see the good intention of God, why He created the week for us. Not only as His creation, kung bakit nilikha ng Diyos ang week o ang linggo para sa atin na tinubos na niya sa ating mga kasalanan at nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Bilang isang kongregasyon, sama-sama nating tapat na obserbahan ang araw ng pamamahinga. At ito, magdala sa atin sa tunay na tapat na pangingilin nito. Kaya dalawang bagay ang gusto kong makita natin na kabutihan o pagpapalang dinudulot ng tapat na pag-obserba ng araw ng pamamahinga. First, it secures our greatest good. And second, the Sabbath fulfills our highest purpose. Tinitiyak ng Sabbath yung ating pinaka-ikabubuti at ang Sabbath din ay isinasakatuparan ang ating pinaka-layunin. So first, our greatest good. The Sabbath secures our greatest good. In our text, minention dito ni Moses 2 beses sa verse 2 and 3, makikita nyo yan, yung word na rested and work. Rested and work. And somehow alam natin sa literary style ng mga Hudyo, pag inuulit nila yung isang bagay, meron itong sense of emphasis. So mapapansin niyo parang redundant, di ba? Inulit niya, God rested from all the work that He has done, verse 2. And then inulit niya ulit, and God rested from all the work that He has done in creation. But it's the same syntax, no? The same yung
yung proseso. Now, two things that we can observe, that we must observe here. Kaya ba likhain ng Diyos yung buong sanlibutan ng isang araw lang? Yes, of course. But the question is, why did God create the whole creation in 6 days when He could have created it in just one day bilang makapangyarihang Diyos? At yung pangalawang dapat nating tanungin dito, ay kailangan bang mamahinga ng Diyos? Ngunit bakit dito siya ay namahinga? Ang sabi sa Isaiah 40:28, ang Diyos ay hindi napapagod at maski nanghihina. Kung ang Diyos ay hindi napapagod at nanghihina, bakit siya namahinga? At kung kaya ng Diyos na likhain ang buong sangsinukob ng isang araw lang, bakit niya ginawa ito ng 6? Makikita natin dito ang rason ay dahil kulang ang Diyos sa araw at kulang ang kanyang kapangyarihan o dahil napagod ang Diyos, dahil ang layunin ng Diyos ay nais ng Diyos tularan natin siya. Ito ay para sa tao. At ito yung dahilan kung bakit natin binasa yung naunang passage, verses 26 to 31, dahil nakasentro doon, matapos likhain ng Diyos yung buong sangsinukob ng 6 na araw, nilikha niya ang tao at ang layunin niya sa tao ay upang maging imahen niya ito. You see, the design of God for man is so that man would image God, so that man would mirror God. At itong disenyo na ito ay carried over sa chapter 2, verse 1 to 3. In fact, doon tila pinaka-nagningning yun kasi ang ginagawa ng Diyos kung bakit siya nagtrabaho ng 6 na araw ay upang gayahin din siya ng tao na magtrabaho ng 6 na araw. At ang dahilan kung bakit ang Diyos mismo ay namahinga ng 7 araw ay upang gayahin siya ng tao na mamahinga rin siya ng 7 araw. Hindi ho ba napakalaking paglaban yan sa Diyos? Ang Diyos mismo ay nagtrabaho ng 6 na araw at namahinga, ngunit tayo ay hindi natin ito gagawin. Hindi natin tutularan ang Diyos. Ito'y matinding pagre-rebelde laban sa Kanya at pagsira sa mabuting disenyo ng Diyos para sa atin. Ngunit isang implikasyon ang pinapakita nito sa atin. And this is what we call the work-rest cycle. This creates for us the week, and we observe the week, and we do not just take it for granted. Week yan eh. Ganun lang yun. Nakikita ko sa kalendaryo. No, God Himself created the week, and He intended the week to be observed in a work-rest cycle. Work 6 days, and then rest on the 7th day. Ngunit ang kasalanan ay lubhang mapang-alipin, di ho ba, at mapanira. At patuloy tayong lilinlangin nito palayo sa kabutihang dinisenyo ng Diyos para sa atin. Palagi tayong dadalhin nito sa kasalanan ng mga mapanirang kaugalian, halimbawa na lamang ang pagpapabaya sa tinakdang araw para sa espiritual at pisikal na pamamahinga natin kada linggo. Ever since the fall, the temptation of greed, the temptation of materialism, the temptation of overworking or workaholism, and the temptation of worry and anxiety is always enslaving man and always tempting man para hindi niya sundin ang disenyo ng Diyos para sa kanya. Hindi ho ba ito yung pinakalarawan ng Israel nung alipin sila sa Ehipto? You see, the Israelites was never able to observe this work-rest cycle because they were slaves. They were slaves. And God has designed this. Imagine the very people of God, called out by God, was not able to observe this. Ang sabi sa Exodus 1:14, dahil dito pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid ang mga Israelita. At sa lahat ng kanilang gawain ay walang awang pinagtrabaho sila bilang mga alipin. At ito ang rason kung bakit ang Diyos ay pinalaya sila. So that they can not just be freed, but so that they can worship God and they can begin to observe this work-rest cycle and begin to image God once more.
upang muli ay ilarawan nila at isalamin na nila ang Diyos. Kaya sila pinalaya sa Ehipto. At ito yung dahilan kung bakit sa heart ng Exodus ay makikita natin sa chapter 16, inulit ito ng Diyos na ituro sa mga Israelita. Naalala nyo, kakabit nito yung pagpapaulan ng Diyos ng mana at pagpapaulan ng Diyos ng pugo sa hapon. Ang sabi ng Diyos, 6 na araw pauulanin ko ng mana sa inyo at sa hapon naman ay papaulanin ko ng pugo. Ngunit ang sabi ng Diyos sa ika-6 na araw, doble ang mana, doble ang pugo na aking ibubuhos sa inyo upang sa ika-7 araw wala nang magtatrabaho sa inyo. Wala nang lalabas sa inyo sa mga tolda ninyo at pupunta dun sa bukid para mamulot dahil ang ika-7 araw na yan ay araw ng pamamahinga. Ito'y araw ng pagsamba. Ngunit nakalulungkot dahil alipin pa rin ng pagiging sakim ang maraming mga Israelita. Alipin pa rin sila doon sa Egypt. And when God on the 6th day blessed them, twice the manna, twice the quail. And yet on the 7th day, sila pa rin ay lumabas doon. At ito ang sabi ni Yahweh sa verse 27 to 30 in Exodus 16. Ngunit ng ika-7 araw ay mayroon pa ring mga Israelita ang lumabas sa bukid para mamulot. Ngunit wala silang nakuhang pugo at mana. Kaya't sinabi ni Yahweh sa kanila, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw upang sa ika-7 araw ay wala nang magtatrabaho. Dito ay makikita lamang natin ang Israel bilang larawan at anino natin sa lumang tipan. Kung paanong mapangalipin at mapanira ang materialismo, ang kasakiman at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos at maling pagtrato at pagtingin sa trabaho, ang pangako ng kasapatan ng Diyos sa bawat araw ay kinaloob na niya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Doble ang pangakong supply sa ika-6 na araw. Ngunit ang tukso ng kawalan ng contentment sa puso ay patuloy na aalipin, hindi lamang di ba sa mga Israelita, kung hindi maski sa atin sa bagong tipan. Maaaring naging malaya na nga sila sa Ehipto. Ngunit lumalabas na alipin pa din sila ng materialismo at kawalan ng pagsunod sa mabuting layunin ng Diyos. And this is why God has blessed the Sabbath at kung bakit niya inulit itong ituro sa Israel. Hindi ito para lamang sa kanila. But this is a teaching tool for the church ultimately to secure our good, to teach us that this is for our good, for God's good design for us. Sapagkat sa tapat na pangingili natin sa Sabbath ay napoprotektahan tayo nito laban sa covetousness, laban sa materialism, laban sa labis na pag-aalala, worry and anxiety, at labis na pagtatrabaho at paghahanap ng identity natin o security natin sa mga bagay sa mundong ito, which is ultimately enslaving and self-destructive. Pero hindi lang yan ang ginagawa ng Sabbath observance. As it kills covetousness, as it destroys yung ating kawalan ng trust sa Panginoon, it also cultivates in our hearts contentment, submission to His will. It also cultivates humility. It also cultivates in us faithfulness in God. At nagdadala ito sa atin sa tunay nating kagalakan sa Panginoon. And this is how the Sabbath secures our good, because the Sabbath kills multitudes of sin. And the Sabbath also cultivates multitudes of graces. Sa bawat pagdalo natin at tapat nating pag-observe ng Sabat, ibinubunsod nito, itinutulak nito, pinagyayaman nito, mga kapatid, yung kabanalan natin at yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon. Marami itong kasalanang pinapatay at marami din itong biyayang pinagyayaman. The Sabbath secures our good by freeing us from many deception and sin, and by cultivating in us
the graces in Christ. And so, this is the biblical principle that we must remember, that the freest and happiest Christian is the Sabbath-observing Christian. Dito niya mararanasan ang tunay na pagpatay sa kasalanan at patuloy na paglago sa kabanalan. Ngunit hindi ho ba ang pinakadahilan kung bakit tinitiyak ng Sabat ang ating pinakaikabubuti at kung bakit ito tunay na pinagpala ng Diyos ay dahil ang Diyos mismo ang ating pinakaikabubuti? The reason why Sabbath secures our highest good and the reason why God blessed it is because God Himself is our greatest good. Christ Himself is our greatest good because it is in Christ that we find our truest freedom from the slavery of sin. It is in Christ that we really experience our greatest liberty from the wrath of God. And it is in Christ that we will be truly joyful and happy. At ito yung rason kung bakit sa bagong tipan, tinawag natin ang araw ng pagsamba as the Lord's Day, as the day of Christ. Dahil ang anino ng Sabat sa lumang tipan mula sa unang paglikha hanggang sa Israel ay nagkaroon ng tunay na katuparan at tunay na substansya ng si Kristo ay nagkatawang tao at siya'y namatay sa krus at sa araw ng linggo siya ay muling nabuhay. And so the first day of the week became the day of resurrection. It became the day of second creation. It became the day of the Lord, the day of the new creation. Because in Christ's Resurrection Sunday, Christ became our ultimate rest and ultimate freedom. Christ has ended our enslavement to sin and death. And He freed us once and for all from the toilsome burden of the law, the taskmaster that we can never please and we can never fully obey. But through the cross, Christ absorbed upon Himself and drank the fearsome wrath of God for us so that we can be freed from sin and its just demands of punishment, freeing us once and for all. Kaya nga, mga kapatid, kung saan nananahan si Kristo, kung saan hindi ho ba naroroon si Kristo sa bawat linggo, yun yung tunay nating kapahingahan. Where Christ dwells in the weak, that is our rest. There is our ultimate good. Dahil sa bawat linggo na kinakatagpo ni Kristo ang kanyang iglesia, sinasariwa ni Kristo ang kanyang matamis na kalayaan para sa atin. Kung saan kinakatagpo niya tayo, sinasariwa ni Kristo ang kanyang tipang kapatawaran at mga pangako sa atin sa pamamagitan ng salita at sakramento. At matatagpuan natin dito ang ating kapahingahan where Christ is covenantally present in the weak. Through the word and sacrament, brothers, God, through Christ, is nourishing His people. In the Lord's Day, mamaya kakantahin natin, is we see Christ face to face. Hindi ho ba? In a way, face to face through the word and sacrament. In the Lord's Day, we are able to hold things unseen. Nahahawakan mo yung mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit tunay na realidad sa'yo, binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Lord's Day, si Kristo sa atin. Upang dito mayakap natin si Kristo, matikman natin si Kristo, makain natin si Kristo, maamoy natin si Kristo, mahawakan natin si Kristo, makaniig natin si Kristo. Because we are not just spiritual beings, we are body and soul. And so we must touch Christ, see Christ, taste Christ, smell Christ, and every time the word is preached, we hear Christ. And every time we taste the Lord's Supper, we smell Christ, we taste Him. And there Christ is present, and there our ultimate good
And that is our greatest blessing. Paglilinaw ko lamang po, mga kapatid, I just want to clarify. Hindi ko po sinasabi na kasalanan at masama yung mga trabaho. Let me not be misunderstood. Hindi ko po sinasabi na masama yung pag-aaral mo. Kung excellent ka sa pag-aaral mo, excellent ka sa trabaho, sa negosyo mo, hindi ko sinasabing masama rin yung family gathering. Hindi ko sinasabing masama yung mga team building. Ang mga bagay na ito ay lihitimo at mabuti. Ngunit tandaan po natin na hindi ito yung pinaka-ikabubuti mo. Hindi ito yung pinakalayunin mo. Sabi sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? Ano yung pinakalayunin ng tao? The chief end of man is what? To glorify God and enjoy Him forever. Ang luwalhatiin ng Diyos at tamasahin natin siya. At makiniig tayo sa Kanya. Yan ang pinakalayunin ng tao. But sin happens. Because when Christ is our chief end, then there are subordinate ends. Right? Kung siya yung chief, may subordinate end. At ano yung mga subordinate end under Christ? Ito yung trabaho, pag-aaral, ito yung family, and the rest. But sin happens when we reverse that. When family, work, your studies becomes the chief end and Christ became subordinate. He becomes just means to an end. And that is where sin occurs, brothers. At pinaka nangyayari ito, hindi ho ba? Tuwing pinagpapaliban natin ang araw ng pagsamba at pinagpapalit natin ng Diyos sa mga bagay na ito. This is where this becomes really clear. Kapag kaya nating ipagpaliban yung mga pagsamba para sa mga bagay na ito, dito, pinaka nakikita ito. And this becomes idols, nagiging Diyos-Diyosa na natin ito dahil ito na yung nagiging chief end natin. And this is the danger when work, study, earthly successes, money, and material things becomes the measure of human value. This is the danger when these things becomes the source of our security and identity and the source of our dignity and meaning. This is the lie of communism, right? Ito yung kasinungalingan ng communism and somehow we fall sa ganong idea, somehow a soft communism of sort. Because what is communism? Communism says that man is homo faber. Man is worker. Man is fabricator. Yung human dignity and human value ay nasusukat sa kanyang productivity, sa kanyang output. But Scripture says, no. Man is homo adorans. Man is a worshiper. Ultimately, ang tao ay mananamba, hindi lamang manggagawa. And this ideology of soft communism is enslaving. This continuously gets from us. We experience this kasi law-like demand yung ginagawa nito. Yung soft communism nito is like an enslaving taskmaster. This create a constant demand for us to produce. Just like the Israelites in Egypt, produce your own straw, produce your own bricks, work without rest. Yan yung ginagawa nitong ideology sa atin when we find our identity in other things other than God. And this is subtle. Hindi ho ba? Kahit sa ating mga mananampalataya na, hindi naman natin pinagpapaliban yung araw ng pagsamba. Pastor, hindi ako katulad niyan kasi hindi ko naman pinagpapaliban yung araw ng pagsamba. Yes, nandito ka, ino-observe mo yon, but you fall in this sin when sometimes kapag ino-observe mo yung Lord's Day, may guilt sa puso mo na parang dapat may gawin ako. Na parang medyo sayang yung oras ko. Baka pwede akong sumingit-singit kahit papaano. Because unknowingly, you see your value and your identity and your security dun sa work mo. You fail to understand that even if you are at rest, God is at work. Na hindi ikaw yung nagbibigay ng seguridad sa buhay mo, kundi ang Diyos at ang kanyang mabuting disenyo.
And every time na may guilt ka, kapag ino-observe mo yung Lord's Day, that is something that you must kill. Alala ko lamang po na nag-sabbatical po ako. This is something that I battled with. Niisip ko, wala akong worth siguro. Parang gusto ko nang bumalik. I feel the itch of going back sa ministry. Kasi parang pakiramdam ko, parang nasan yung value ko, yung dignity ko. Parang kailangan kong bumalik na. But I failed to understand that no, God is at work in His church. Hindi ako yung magbibigay ng paglago nito at hindi rin dito yung value. I must trust God that this is good, this is His good design para sa akin. At ito rin yung bagay na dapat nating tandaan at iwasan if we really want to mortify that sin of soft communism. This exposes our hearts' lack of trust and contentment in God, that God is really our true inheritance and He is the sole source of our value, dignity, and security. Sapagkat hindi ka nilikha para sa pera, tandaan mo, kaya hindi ka para sa pera. Hindi ka nilikha ng pag-aaral, kaya hindi ka para sa pag-aaral. Hindi ka nilikha ng negosyo, kaya hindi ka para sa negosyo. Hindi ka nilikha ng kasalanan, kaya hindi ka para sa kasalanan. Nilikha ka ng Diyos para kay Kristo, kaya para kay Kristo ka. Tandaan mo yon. Christ is your greatest good. Siya yung sunum bonum mo. And if you are apart from Christ, you will destroy yourself and you are resorting to self-harm. And so the second biblical principle I believe that we can learn from here is that our greatest good and blessing is God Himself. It is Christ Himself, our union and communion with Christ. At pansinin nyo ito, hindi ba ito yung bagay kung bakit nakita natin na sa bagong tipan may pagbabago na ng observation ng week? In the Old Testament and even in first creation, ang observation nila ng week is work and then rest. But when Christ came, when Christ became man, and He died on the cross and He was raised on the third day, now the pattern of every New Testament believer is rest and then work. Because that pictures for us the gospel, brothers. That pictures for us even the week for the Christian reflects the gospel, that we are secured in Christ, that we are rested in Christ, that we are accepted in Christ, and then out of that acceptance, out of that salvation, out of that redemption, we work. That is now how we observe the week. And I ask you, brothers, as simple as this way of observation ng week, ganun nyo ba? Ganun ba natin ino-observe yung bawat linggo ngayon? That we begin with rest, and then out of that rest and assurance, we work. Because that is very important. Dahil kung ganun natin ino-observe yung week, lahat ng mga subordinate ends, hindi natin gagawing Diyos-Diyosan. Sapagkat kung tiyak na tayo at may assurance na tayo kay Kristo because we begin the week with rest and assurance in Him, then all the things that we will do will just become form of glorifying God and thanking God, a form of service to Him. Hindi na ito papalit sa worship. Hindi na ito magiging mga idolo. And so, brothers, I hope that this coming 2026, ito na po yung maging pattern natin ng pag-observe ng bawat linggo. This change is no small thing. This is vital because this reminds us of the gospel of good news that in Christ we are already forgiven, saved, secured, and accepted by God through Christ. And then having rested in Christ, we work. We work out of assurance that we are already in Christ. And knowing this is our safety. Because if this is our pattern, work and temporal things, it will never become idols. Because in this new cycle, these things just become means of thanksgiving, an act of worship, an act of gratitude towards God. And this is another way that the Sabbath secures our greatest good
It makes clear to us that Christ Himself is our sunum bonum, our greatest good. And it keeps our eyes fixed upon Christ weekly as our chief end until we see Christ face to face. And so that's the challenge for our first point. Tignan natin palagi kung paano tinitindig ng Sabat ang ating ikabubuti at kung paano tayo pinapalaya nito sa pang-aalipin at kasinungalingan ng mundo. Tungo sa tapat at may kagalakang pakikiniig at pagtamasa kay Kristo na siyang ating pinaka-ikabubuti. The Sabbath secures our greatest good. But the second point is the Sabbath also fulfills our highest purpose. Mga kapatid, nung binasa natin yung Genesis 2 verse 1 to 3, 2 beses nabanggit doon yung rest. Ito yung problema lang, gusto kong pag-usapan din natin ito. Kadalasan sa mga Christians, naiisip nila yung word na rest is literal na pagpapahinga. Or idleness, hindi ba? Or minsan, pag naisip nila yung word na rest, parang ako ang masusunod kung ano yung gusto kong activities sa rest na yon, sa araw na yon. And so yung iba nag-o-observe ng rest, pero gagawin nilang family day yon. Gagawin nilang family gathering yon, outing yon. Nag-o-observe nga sila ng rest. But is that really the word? Is that really the intention of scriptures? Again, we're dealing with book of Genesis. Genesis is the book of the beginnings and also the purpose of God for creation. Totoo naman, pag tinignan po ninyo sa Hebrew, yung word na Shabbat, it means to cease from labor or to cease from activity. And so parang ang idea po nun is idleness. Totoo nga naman. Pero alam nyo po, nung si Moses ay nire-interpret niya itong verse na ito sa Exodus chapter 20 verse 11, he used a different word. Hindi na Shabbat. Ang ginamit niya ng salita is menuka. Ang ibig sabihin po ng menuka is God entered His throne room. God has entered His temple. God has entered His resting place. And that change of word is no small matter, brothers. Kasi ang ibig sabihin po nun, ay pinapakita doon ang Diyos bilang haring manlilikha. Na yung Sabbath ay hindi lamang ang Diyos ay nag-cease from all activities because God can never cease from activity. Kapag tumigil ang Diyos sa anumang work niya at trabaho niya, tiyak yun, magugunaw ang buong sangsinukob. Kaya ang ginamit ni Moises sa Exodus 20 verse 11 is no longer ceasing from activity, Shabbat, but menuka, because Moses is reinterpreting for us what really God did. And so Moses pictures God as this eternal, immortal creator who created the heavens and the earth as His temple, as His throne room, and then after 6 days, He entered His temple. He entered His throne room. He was seated sa kanyang trono. At ito yung dahilan kung bakit in Isaiah 66:1, ang sabi doon, ang aking trono ay ang kalangitan, ang daigdig at lupa ang aking tungtungan. Di ba naalala niyo yun? Ang sabi ni Yahweh kay King David, paano mo ko gagawa ng templo? Kaya ba ako i-contain ng templo na lilikhain mo? Gano man yan kalaki? Am I like man that I can be contained in a place? I have created my temple. The heavens is my throne room, and the earth is my footstool. In Psalm 78:69, ang sabi doon, tinayo ng Diyos ang kanyang templo na gaya ng mataas na kalangitan, gaya ng lupa na kanyang tinatag magpakailanman. Dito ay makikita natin na ang pagtuturo ng Biblia patungkol sa pagpapahinga ng Diyos matapos ang paglikha ay hindi tumutukoy sa literal na inaktibidad at kawalan ng gawain ng Diyos, kundi ang Diyos matapos likhain ang kanyang templo at matapos sustinahin ang buong sangnilikha, siya ay umupo sa kanyang templo upang tanggapin at tamasahin ang pagsamba at pagpupuri ng kanyang nilikha. And so, rest means is that God did not literally become idle, but God ceased from one form of activity and He entered another form of activity.
from the activity of creation and providence. God ceased from that and entered another form of activity, and that is the receiving of worship, the receiving of praises from His people. And that is why in verse 3, it is important that we understand that when God blessed the seventh day, He blessed it for man. But when God made it holy, He made it holy for Himself. So that God will be worshipped, that God will receive the rightful praises of all of His creation. And hindi ho ba yun yung binasa ni Deacon Ed sa atin kanina, ipangilin nyo ang araw ng Sabat. Ito ay gagawin ninyo para kanino? Ang sabi doon, para ito saan? Sa Kanya. Yes, He blessed it for the good of man, but He made it holy for Himself to be worshipped. Kaya ito din ay totoo sa atin. Ang Sabat ay hindi rin nangangahulugan ng idleness sa atin. O bahala tayo sa mga gawaing gusto nating gawin, mga outing, family gathering, mga team building. Bagkus ang Sabat ay itinangi ng Diyos at binanal ng Diyos para sa Kanyang sarili upang dito ay sambahin at pasalamatan natin ng Diyos. Sabat is not the rest we want to rest. The way we want to rest. Sabat is a prescribed rest. It is a rest that God has prescribed for Himself. And this is, I believe, the reason kung bakit mahalaga na duty ito ng church. The church must always provide events of worship for God's people. The church must always offer God's people. If this is our highest good, if this is our highest purpose, then the church must provide venue itself, yung venue ng worship. The church must provide yung activities ng worship for the whole day. And ito yung dahilan kung bakit nag-decide yung ating iglesia na gamitin natin yung buong araw at maglagay tayo ng morning worship and then afternoon worship. And even sa gitna nun, magkaroon tayo ng prayer meeting at magkaroon tayo ng mga fellowship. Because this is the very purpose of this day. And this is our highest purpose. To be worshipers, not just workers. Tinitiyak ng Sabat na magawa natin ang ating pinaka at pangunahing layunin. At ito ay ang sambahin at kilalatin natin at purihin natin ang hari natin at tapat na tagapagpala. Sa ating lingguhan na pangingili ng Sabat, dinadala tayo nito sa ating pangunahing disenyo, dahilan ng pagkalikha at rason kung bakit tayo niligtas. At ito ay maging mga mananamba, tamasahin natin si Kristo at makiniig tayo sa Kanya. Kaya nga ang hamon sa atin sa oras na ito, sa second point, tanggihan mo ngayon kung ano man yung mga aktibidad na hindi angkop sa araw ng pagsamba. May mga angkop na aktibidad para sa day of worship. And if you see na hindi yun angkop, then ang automatic na response mo dapat bilang isang mananamba, hindi ko yan gagawin. Because this day is the day of the Lord. Inangkin niya ito. Para ito sa Kanya. Kaya anong tawag natin doon? The Lord's Day. It's not family day. It's not company's day. It's not workers' day. It is the Lord's Day. It is His. And so man ultimately is not homo faber. Man is homo adorans. He is a worshiper. Kaya tandaan mo yan, kaibigan, kapatid. Mananamba ka, hindi ka lang manggagawa. Now let me just explain. I know we don't have time, but this is not a matter of contrast. Let me just clarify that. Hindi ko sinasabi na contrast ito na hindi pala ako worker, ultimately mananamba ako. And so 7 days I will just worship God. No, this is not a matter of contrast. This is a matter of order. Yes, you are a worker. But ultimately, yung highest purpose mo at pinakalayunin mo is to be a worshiper. So it's a matter of order. Ngayon, ito yung tanong ko lang. Does your observation of the week reflect that order? Yung pag-observe mo ngayon ng buong isang linggo, nire-reflect ba yung ganong order sa buhay mo? That I work,
out of that rest. But ultimately, I know that I am a worshiper of God. And that is what I look forward to. That is where my identity lies. And you see, this is very freeing, like being freed from Egypt. Because no matter what happened dun sa work mo, no matter what happened sa pag-aaral mo, no matter what happened sa negosyo mo, sa pamilya mo, you do not find your security and identity there. Because one way or another, we will always fail sa standard ng mundong ito. Maglalagay sila ng mga false standards sa atin. But when we see our identity in Christ in the Lord's Day, then we are always free. Then we are always secured. There, we really experience joy in Him. Life in Christ. And so, brothers, I hope na kung sa susunod kakantahin po natin yung blessed assurance, Jesus is mine. Nawa po, ay makita po natin na masarap kantahin yung awitin na praising my Savior all the day long. Paano ka mag-observe ng Lord's Day? Half day lang. Yung umaga lang, pero yung hapon, remember, this is the Lord's Day. At ang church ay nagpo-provide sa atin ng mga events para sumamba tayo. At ang tuntunin mo sa araw na ito ay maging mananamba ka. And so may you be able to say that I will praise my Savior all the day long. Ngayon, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, anong halaga naman ng pangangaral na ito sa iyo kung wala ka pa sa Panginoong Hesukristo? Eh ang hamon ko sa iyo, kung hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, huwag kang sumamba. Hindi pagsamba ang hinahanap ni Kristo sa iyo sa oras na ito. Ang hinahanap ni Kristo sa iyo, ang hamon sa iyo, ay manampalataya ka at magsisi ka sa kasalanan. Kasi tandaan mo, walang katanggap-tanggap na pagsamba sa isang Diyos mula sa tao na hindi pa nakikipagbati sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. All your worship, ito'y maruming basahan. Ito ay hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kasuklam-suklam sa Diyos yung bawat pagsamba mo kung wala ka pa kay Kristo at patuloy kang nagre-rebelde sa Kanya. Kaya nga ako'y namamanhik sa iyo, kaibigan, isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Magsisi ka sa kasalanan mo, makipagbati ka sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang dugo niya, ang luminis ng iyong mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siya ang sasapo ng kasalanang dapat at puot na dapat ibubuhos sa iyo. At sa krus na yon, pagsisihan mo ang kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, magkakaroon ka ng mapayapa at maayos na ugnayan kay Kristo. At doon ka makasasamba ng katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya huwag kang sumamba ngayon. Kaibigan, magsisi ka sa kasalanan at manampalataya ka kay Kristo. Yan ang hamon ko sa iyo. Saka ka sumamba. And para sa atin, mga kapatid, I hope that this sermon would begin to remind us that our greatest good is God. And our highest purpose is worship. And every Lord's Day, every observation ng Sabbath, ito ang pinapaalala nito sa atin. Tayo po, mga kapatid, ay magwakas sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil sa darating Panginoon na 2026, merong 52 weeks, O Lord God, na patuloy mong papaalala sa amin na ikaw ang aming pinaka-ikabubuti at pagsamba ang pinaka-identity at layunin namin. Salamat, Panginoon, sapagkat mula, Panginoon, sa pagbabagong ginawa mo ay binaligtad mo ang obserbasyon ng Sabat. Kaya't ngayon, Panginoon, nag-uumpisa kami sa rest. And then out of that rest and assurance, O Lord God, we will work out of that assurance. We will work out of that out of that salvation na meron na kami kay Kristo Jesus. And kung kami talaga, Panginoon, ay tumanggap na ng Ebanghelyo, nawa po i-alter nito, maski, Panginoon, kung paano namin tinitignan
ang bawat linggo at paano namin ino-observe ito. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, because we know this is no small matter. The gospel will alter every aspect of our lives, even how we treat the weak. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat.